Welcome to Business Permit Renewal Online Application Guide powered by eTracks. So, sa pag-avail po natin itong online guide or online applications or business renewal, pwede po tayo gumamit ng kahit anong browser. Pwede po ang Chrome, pwede ang Mozilla, and of course, pwede po yung Internet Explorer. So, this time po, since si default user ni eTracks is si Chrome, gagamit po tayo ng Chrome. So, open po natin si Chrome. Then, login po tayo kay ligaspi.co.ph. Siya po ang official website ng City of Government of Ligaspi. So, nandito po siya, Ligaspi City, City of Fun and Adventure, ligaspi.gov.ph. So, ito pong online services, nandito po lahat ng service ng City Government. So, click po natin siya. Then, under that page, tingnan po natin si business. Nandiyan po si business. So, click po natin, Renew Business Applications. So, click po natin, Create New Application. Then, click Next. Then, register po natin yung full name. Kung ano po yung name natin doon sa eTracks as submitted doon sa BPLO, yun din po gagamitin natin. So, for example, sa akin po, since may business po ako, ito ang gamitin ko. Yung business ko din, yung name ko sa business. So, for example, Richard P. Azad. Then, address. So, Taisan, Ligaspi City. Email address. Ito po, si eTracks po, required niya po si email address natin. And of course, si mobile number. Kasi po dito isisend na eTracks yung OTP as we go on with the online applications. Be sure po ng email natin is working email ad. And of course, yung CP number natin is active number para sure tayong magagamit talaga natin the moment nag-send ng OTP sa eTracks. So, for example sa akin, richardjuson@yahoo.com. richardjuson@yahoo.com. And of course, my active CP number, which is the 0954-82-1091. So the moment na piliin natin yung CP number and email address natin, just click next. Then ito po si eTracks, humihingi na po siya ng OTP. So paano natin siya kukunin? So login po tayo sa email ad na binigay natin doon kay eTracks. So since na akong ginamit ko is Yahoo, so mag-login ako kay Yahoo. So Yahoo, then check ko yung mail ko sa Yahoo. Then username, richardjuson@yahoo.com. Then password. Then click next. So, sa email inbox ko po, nandito na si eTracks Ligaspi. Meron siyang email. So, open po natin. So, nandiyan na po yung 6-digit validation key. So, ito po, 518369. So, ang gagawin po lang natin, just highlight po siya. Then, right-click, then copy. Then, balik po tayo dun sa online application natin. Then, paste po natin si OTP para sigurado hindi tayo sa magkamali sa pag-input, no? So, just click next. Then of course, para po ma-process yung applications natin, kailangan ni eTracks, ibigay natin yung BIN, yung Business Identification Number natin. Now, the question is, paano natin yung kukunin? Saan ba yon? Actually po, itong BIN, nakalagay po ito dun sa business permit last year na ibinigay sa inyo ni BPLO. So, kung titingnan po natin, dito po siya makukuha. Sa case ko po, nandito yung permit. Ito po yung binigay ni city sa akin previous year. So, nandito po, business permit. And then, sa baba po niyan, left side portion, nandito po siya sa baba ng signatory ni BPLO officer. Ito pong barcode na to, meron dyan na code. Ito po, starting from B137 up to 26. Yan lang po kukunin natin, no? Huwag nating isabay itong first 5 digits number kasi hindi po siya kasama ng barcode. So, i-copy natin yan, B137. Then, ilagay natin doon sa applications natin. Then, dito siya. Say B137, 137, 2024, 12, 00025. Then
The moment na input natin, just click next. Business account status is processing. Please on. So, mukhang mali ang nakuha ng, if ever mali yung nakuha nating number, be sure na tama yung ano, balikan natin sa business permit kung tama ba siya, 25 siya yung number. So, this time, mali yung copy ko, no? 26 pala. So, 26. Change po lang natin. Instead na 25, gawin natin ang 26. 26, then click next. So, ayun, pumasok po siya kasi tama yung code na naipasok natin. So, lahat po ng data natin as submitted doon sa BPLO, nandito na po sa online facility ni eTrax. So, kung i-review po natin, nandyan yung application type, renew, owner type, and so on and so forth. And of course, line of business, which is sari-sari store. Then, click next. So, meron po tayo ditong text box. Kailangan nating i-click to in order for us to continue with the application. Just click yes, then press continue. Then, business new application. So, this time, si eTrax mo, mag-notify na sa inyo or mag-email na yung application nyo has been submitted. Then, continue. So, this time, to be sure, pwede natin i-review yung application natin kung tama ba ang isubmit natin compared dun sa previous records natin sa BPLO. So, nandyan po lahat. Number of resident employees. One, male and residents. Of course, the line of business and the gross income. So, click next. So this time, pili natin siyang edit kung gusto nating edit. For example, number of resident employees. Kung this time dalawa na, pwede nating dalawa. Or kung ayaw nating edit, pwedeng at is pa rin yan. Pwede rin. Then number of male and female employees. And of course, the gross receipts. So previous year, yung gross receipts 50,000. So this time, basically, according to the rules of VP law, hindi dapat magbaba ang gross nyo compared to last year. Either equal or greater than. So, since nasa sari-sari store lang ako, so pwede nating dati pa rin. For example, 50,000. Since sa 50,000 ako last year, so this year, 50,000 pa rin. So, click next. So, this time po, mag-require na siya ng applications. So, sa lahat po ng businesses, ang requirement lang natin is the proof of income, the income tax return, or the audited financial statement. Or sa case ng sari-sari stores na medyo maliit, siguro kahit anong proof of payment pwede na, ano. Then, fire safety inspection certificate. Tingnan po natin kung hindi pa expired yung FSEC natin. Otherwise, kung expired na po yung FSEC nyo, hindi na siya po magpo-forward kasi naka-red flag na yon. So, before tayo mag-online, verify natin sa BPLO, then may online facility naman na inalagay kami doon for red flagging. Kung nandun ang name ng business sa red flagging, wag na kayo mag-apply kasi definitely hindi po kayo makaproceed with applications. So, barangay clearance, ang barangay clearance po, sabay na po yan sa assessment. Kasi kasama yan sa one-time payment, sa assessment, kasama yung barangay, then remit kami ng payment sa barangay clearance sa barangay, then doon na kayo kukuha ng clearance sa barangay mismo. So this time, sa case naman po ng market stores, yung mga business located sa public market ng Lasade, doon sa Alba and Legazpi. So, bali po, dalawang attachment ang isusubmit nyo. Isa yung income tax return or any form of payment. At the same time, yung market clearance na ibibigay po ni market administrator, either in Legazpi or in Albay. So, for example po, income tax return or any form of payment, upload po natin. Just click po ito, itong drag find here or click to browse mo. Click natin. Then hanapin natin kung saan naka-reside o nakatago si proof income natin. For example, sa case ko, nandito ang income statement ko. Then open. Then save. Send. Ayan po, uploaded na siya. With reference number. For example, reference number. Any number. Kung meron man dun sa proof of payment sa atin. Then click save. So, lahat po ng application parameters natin online, nandiyan na po. Compared doon po sa records ni BPLO, same po yan. Kasi ang ginawa po ni eTrax Online Facility, naghatak lang po siya ng data galing doon sa server namin, papunta sa cloud. So, click submit. So, this time po, mag-notify again sa email nyo or sa cellphone nyo through SMS si eTrax na yung application nyo is already completed. So, sabi niya, application is completed. Your application has been successfully submitted.
A notification would be sent on your business email account upon approval of application for payment. So definitely, si BPLO po or si e-Trax mo mag-notify sa inyo na yung application is now ready for payment. So, that's all po. Ganyan lang po kadali ang pag-apply natin through online facility sa e-Trax sa business renewal. So, salamat po and mabalos.